Marami na ang nakarinig sa Doomsday Plane o Boeing E-4 pero iilan lang ang tunay na nakakaalam ng kahulugan ng pangalan nito. Dahil ang pangalan ay nagbubuo ng kung ano-anong kawili-wiling larawan sa isip, hindi ba? Isang kakaibang lumilipad na kuta, parang Cold War panic room na may pakpak, na ginawa para makalipad ang mga pinuno ng Amerika sa ibabaw ng mga ulap-singaw habang ang natitirang sibilisasyon sa ibaba ay namamatay sa radyasyon. At bagamat hindi lubos na mali ang mga imaheng iyon, hindi rin sila ganap na tama, lalo na kung magiging detalyado tayo na gusto rin natin. Dahil ang E-4 ay hindi lang ginawa para panatilihing buhay ang mga importanteng tao, ginawa rin ito para panatilihing buhay ang isang bagay na mas abstrakto. Ang chain of command at sa pamamagitan nito, ang buong bansa. Ang katotohanan ng iyon bilang parang lumilipad na Pentagon ay ginagawang mas kapanapanabik ang E-4 kaysa sa anumang pinasimpleng kwento na maaring ikwento. Bakit kailangan ng Amerika ng lumilipad na Pentagon? Sa totoo lang, ito ay para mas solusyonan lang ang simpleng problema. Ang normal na command post ay hindi gumagalaw, na sa mas malawak na pananaw ay hindi ka nais-nais. Dahil ganito yan, DEFCON 1 na, kumpirmadong papunta na ang mga ICBM at kung saan man may isang cowboy na sumisigaw ng yeehaw habang nakasakay sa ibabaw ng isang nuclear na bomba. Hindi mo ba naisip na sa araw na yon, sina Kim Jong-un, Vladimir Putin o iba pa ay magpapadala ng warhead diretso sa Pentagon? Ibig ko sabihin, syempre gagawin niya yon. Tulad ng pagtutok niya sa postbox ng US Strategic Command, Offutt Air Force Base, US Northern Command, Peterson Space Force Base at iba pa. Kaya malinaw ang gamit ng lumilipad na Pentagon, ang Commander-in-Chief at buong command ay maaaring nasa kahit saan, kahit 1,000 metro sa himpapawid. Sige, good luck sa pagtumba sa kanila. Malaking bagay noong Cold War ang ideyang pagtumba sa command sa unang atake. Tinawag pa nga ito sa doktrina bilang decapitation. Putulin ang ulo ng kalaban para hindi lang matanggal ang liderato nila, kundi may dulot din ang kaguluhan sa kanilang kakayahang gumante. Maaaring hindi alam ng mga komandante ng submarino kung saan o kung dapat ba silang magpaputok. Ang mga silo ng ICBM ay maaaring hindi rin alam kung sila ba ay dapat magpaputok sa unang pagganti. Ang mga desisyon na dating ginagawa ng mga nakakataas na sanay tumingin sa tao bilang estadistika ay napupunta na ngayon sa mga komandante ng unit na mas malamang tumanggi magpaputok. Kahit may magpaputok, ayon sa lohika, walang magiging koordinadong tugon. Basta-basta lang pipiliin ang mga target o mula sa lumang planong diakma sa sitwasyon. Narito ang gagawin kapag pumalpak ang lahat. Sa selyadong sobre ang mga tagubilin. Sa madaling salita, kapag pinatay ang utak, mamamatay din ang katawan o susugod ng walang direksyon. Hindi rin kailangan gawing abstrakto ito. Dahil aktibong nagsagawa ang US na mga wargame para sa decapitation scenarios, masasabi naming malala ito. At pinakamagandang halimbawa, ang Ivy League 82. Noong 1982, isinagawa ang ehersisyo na may layuning. Patayin na ang presidente, anong gagawin natin? Partikular nilang sinusuri ang command and control. Ibig sabihin, ang pamamahala at pagdidirekta sa mga puwersang militar, pati ang continuity of government at pagdedesisyon bago at habang nagaganap ang pag-atake sa isang digmaang nuklear. Ano ang kanilang natuklasan? Matapos salakain ng Soviet at Warsaw Pact ang Europa at humantong ito sa strategic nuclear exchange sa ika-4 na araw, napatay si Pangulong Rogers, ang gumanap bilang kapalit ni Pangulong Reagan. Ipinakita nito kung gaano kapangit ang maaring mangyari kapag naputol ang ulo. Hindi ibig sabihin na tumigil ang sistema ng Amerika, pero labis itong nabulabog dahil ang mga natirang tao ay napilitan gumawa ng mahirap na desisyon na maaaring magwakas sa sibilisasyon. Dahil sobrang daming impormasyon ang dumarating mula sa lahat ng direksyon at kulang ang oras, konteksto o natitirang mga nakatataas na leader para maproseso ito ng maayos. Kaya, kahit inutusan ni Pangalawang Pangulo Stanton ang ganting atake, ginawa ito sa gitna ng matinding kawalang katiyakan. Ang sistema ay umaasa na lang sa mga dating plano at palagay sa panahon ng kapayapaan, hindi sa perpektong napapanahon at kumpletong larawan ng sitwasyon. Kaya iyan ang dahilan kung bakit kailangan ng US at sa katunayan ay kailangan pa rin ng isang lumilipad na Pentagon para mapanatiling buhay ang presidente kapag nagsimula ng magpaliparan ng mga nuclear na armas. Para mapanatiling buo ang pinakamahalagang mahaugnayan ng chain of command at sa gayon ay maiwasan na ang pinakamakapangyarihang makinarya ng militar sa mundo ay basta na lang kumilos ng walang direksyon. Kapag nakuha ng White House ang kalayaan, petsa. Bago ang E-4, dahil nagsimula lang gamitin ang E-4 noong 1974 at 74, ano ang ginagawa ng US bago ito? Sa totoo lang, noong dekada 40, wala pa dahil hindi pa naman nasusubukan ng mga Soviets ang kanilang unang sandatang nuklear, ang RDS-1 hanggang Agosto 1949 at 49 at sa katunayan, mas matagal pa bago sila makabuo ng sariling arsenal ng nuklear.
Noong dekada 50 totoo, wala masyadong nangyari, pero may ilang pangyayari na nagpasimula ng susunod na pagunlad. Noong 1955, 1956 nagkaroon ng pangambang may bomber gap dahil sa maling impormasyon, naniwala ang US na mas marami ang makabagong strategic bombers ng Moscow tulad ng EMA-PAT at DU-65 kaysa sa totoong meron sila. Pagkatapos, dumating ang pinakamalaking sandali. Ang pagpapakilala ng RP-2 sa serbisyo noong 1959 ang kauna-unahang ICBM sa mundo. Oo, maaring hindi ito ganoon katumpak at syempre hindi rin ito naging available sa napakaraming bilang pero nanatili pa rin ang katotohanan. Ngayon, kaya ng kamaan ng Unyong Sobyet ang continental na US kahit kailan nila gustuhin at dahil doon, nagsimula na ngang mag-isip ng mga solusyon ang Pentagon. May ilan dito na nakabase sa lupa tulad ni Robert McNamara, kalihim ng depensa na lumika ng National Military Command System noong Oktubre 1962. Isang pambansang sistema ng pamamahala at kontrol na nag-uugnay sa National Military Command Center ng Pentagon, alternatibong command site, emergency airborne post at mga linya ng komunikasyon sa pagitan nila. Nagsimula rin silang maglagay ng mga kagamitan sa himpapawid, pinakakilala rito ang Operation Looking Glass. Sa madaling salita, gumawa ito ng lumilipad na kopya ng underground headquarters ng Strategic Air Command na maaaring pumalit at mga siwa kung mawala ang punong himpilan. At dahil hindi talaga nagbibiro ang mga Amerikano noong mga panahong yon, laging may kahit isang eroplano ng Looking Glass na nasa himpapawid sa loob ng 29 na taon mula 1961 at 61 hanggang 1990. Hindi lang ito mga jetliner na may mga general na paikot-ikot. Totoong seryosong kagamitan nito. Unang binagong KC-135 Strato tanker, nilagyan ng dagdag na radyo, antena at command post na gamit. Pagkatapos ng 1965 EC-135 nang ginamit, isang mas maayos na nabuong bersyon ng KC-135 na may parehong kagamitan. Nang mai-retrofit ang Airborne Launch Control System sa ilang eroplano, nagkaroon din sila ng kakayahang magpadala ng utos sa paglulunsad sa mga misil na Minuteman sa pamamagitan ng radyo kung masira ang Underground Launch Control Center. At sa totoo lang, usapang retrofit na rin. Dahil siguro, kapwa kayo mahilig sa eroplano kung nakarating na kayo sa bahaging ito ng video, ibig kong sabihin, 7 minuto pa lang, pero gayon pa man, malamang nga. Narito ang mga pangunahing variant ng EC-135 para sa inyo. Ang EC-135C ang unang tamang modelo para sa layunin na yon dahil ito ang unang tumulad sa underground HQ ng Strategic Air Command at naging pangunahing sasakyan ng fleet sa Operation Looking Glass. Ang EC-135N ay isang tunay na pangit na variant. Ayan na! Pinagsiksikan nila ang iba't ibang magarang radar sa namamagang ilong nito. Magandang paglalarawan, George, na sumulat ng episode na yon. Ginamit ito sa pagsubaybay ng Apollo rocket at mga misil sa test launch. Walang paninira. Hinihamon ka naming magbanggit ng eroplano na may umbok na radar na hindi mo masusuklaman sa itsura nito. Ang EC-135A ang tamang pangalan ng mga naunang improvised na KC-135 na nabanggit kanina. At sa wakas, para ibalik tayo sa simula ng paksa, ang EC-135J na siyang naging ninuno ng E-4. Ito ang variant na inilaan sa National Emergency Airborne Command Post noong 1969 at 69 ang panghimpapawid na bahagi ng National Military Command System na nabanggit natin kanina. Sa praktika, may naka-alertong eroplano na may crew at support personnel na laging handa at isang command post sa ere para makapag-utos ang presidente, kalihim ng depensa at military staff habang nasa himpapawid. Mahalagang tandaan na hindi ito pamalit sa Looking Glass at misyon nitong particular sa Strategic Air Command, kundi para gumana kasabay nito, dala ang mga sibilyan at militar na leader. Sila lang may legal na kapangyarihan magdesisyon kung magiganti ang bansa at ano ang susunod na mangyayari. Noong 1974, nagsimula na magserbisyo ang E-4 at ginampanan ang papel na yon na ginagawa pa rin hanggang ngayon. Kaya pag-usapan natin ito ng mas detalyado. Bakit nga ba mga jumbo jet? Sige, magsimula tayo sa usapin ng paglipat nila sa mas malaking airframe. Dahil kung hindi mo pa napapansin, napakalaki ng pinagkaiba. Ang EC-135J ay may habang 41.5 metro at halos 40 metrong wingspan kumpara sa 70.5 metro at halos 60 metrong wingspan ng E-4. Kapag naririnig ko ang E-4 pasensya na, naalala ko nung bata ako may TV channel na puno ng walang kwentang palabas gaya ng Big Brother na tinatawag na E-4. Ibang-iba talaga.
May madali ring paliwanag kung bakit lumaki ito. Dahil ang EC 135 ay ikatlong hango mula sa mas maliit na airframe, ang prototype na Boeing 367-80. Hindi yung 707 gaya ng sinasabi ng iba. At ang E4 malinaw naman na nakabase ito sa 747. Kaya oo, syempre mas malaki talaga ito. Ito ang eroplanong dahilan kung bakit naimbento ang salitang jumbo jet dahil sobrang laki talaga nito. Hindi pa rin ito sinagot kung bakit nila pinalaki, kundi paano lang nila ginawa. Mabuti na lang, simple lang din ang dahilan. Lumaki ang misyon kaya pinalaki ang eroplano para magkasya lahat. Noong panahon ng Looking Glass at National Emergency Airborne Command Post, layunin nilang ilayo ang mga pinuno sa pagsabog, panatilihing konektado at buhay ang chain of command. Malaki pa rin ang misyon, oo, pero isa na kayang-kayang gawin sa likod ng isang 25,000 beses ng inayos na low body na airliner. Noong dekada 70 pinalawak ang saklaw para isama ang halos lahat ng koordinasyon at pagpapatakbo ng digmaan mula sa eroplano, kaya kinailangan ng mas malaking espasyo. Pinag-uusapan natin ang espasyo para sa National Command Authority, Battle Staff, Communications Operator, Briefing Room, mga lugar ng trabaho, pahingahan at imbakan ng kagamitan. Lahat ng kailangan at pwedeng gawin sa isang underground doomsday bunker isiniksik sa likod ng eroplano. Lahat ng yon ay dapat ding magawa ng maayos. Walang silbi ang doomsday plane kung mabagal ang tugon at nawawalan ng kakayahang mamuno dahil nakakabanggaan ng mga tauhan sa pagmamadali. Dagdag pa may issue rin sa kuryente. Dahil sa lahat ng command and control equipment, radyo, secure voice, satellite comms, terminals, display at processors, kailangan nilang lahat ng maraming kuryente na nangangahulugan naman ng mas maraming generator, mas maraming cooling, mas maraming wiring, mas maraming redundancy, at muli, mas maraming espasyo. Pinili nila ang 747 bilang base airframe dahil kailangan nila. O ginawa ba nila? Kasi hindi lang naman 747 ang nag-iisang wide body na Amerikanang eroplano noon sa unang bahagi ng dekada 70. Oo, siyang nauna dahil pumasok siya sa airline service noong Enero, 1970. Pero meron ding McDonnell Douglas DC-10 na unang lumipad noong 1971 at ang pinakamagandang bagay na nilika ng tao, ang Lockheed L-1011 TriStar mula 1972. Oo, bakit hindi na lang isa sa mga yon? Kasi halos napagdesisyonan na ng Air Force na hindi sapat ang mga EC-135 kahit gaano pa sila kalaki. Ang punto ay gumawa ng isang bagay na napakalaki kasing laki hanggat makatotohanang posible. Sa ulat ng Pentagon Defense Department para sa 1974 na hasang, sinabi nito ang ilang bagay. CP, ang pangunahing kailangan ay isang airborne command post na mas malaki ang kapasidad, mas matibay at mas matagal ang operasyon, gaya ng nabanggit dati. Hindi sapat ang mga EC-135 na eroplano dahil wala silang otomatikong pagproseso ng datos, kulang sa komunikasyon, hindi protektado laban sa epekto ng nuklear, kulang sa espasyo para sa tauhan at wala ng kapasidad sa pagpapalawak. Wakas ng sipi, kaya oo, talagang walang bagay na sobra-sobra dito. Ang nanalo ay ang pinakamalaki. Ang 747, ganoon kasimple. Dahil sa General Accounting Office Review noong 1973, nalaman natin kung gaano kalaking benepisyo ang makukuha mula sa paglipat sa platapormang hango sa 747. Inasahan na ang floor space ay tataas sa 3,500 square feet kumpara sa napakaliit na 880 square feet sa isang EC-135. Inaasahan na ang kakayahan ng eroplano na lumipad ng tuloy-tuloy ay aabot ng higit 16 na oras kumpara sa simpleng 12 oras lamang. At ang payload ay itinakda na higit doble sa 85,000 pounds mula sa 40,000 pounds ng EC-135 sa loob ng Doomsday Plane. Ngayon, bukod sa malabong ideya ng napakaraming command and control gear, ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng E4? Paano ito dinisenyo? Ano ang meron dito? Paano ito gumagana? Hindi na nakakagulat kasi inisip naming mauwi lang ang usapan natin sa classified yan o iba pang dahilan. Sa totoo lang, marami talagang impormasyon na makukuha dyan. Hindi ibig sabihin na madaling makita ang impormasyon dahil kadalasan nakatago ito sa mahahabang technical order at training manual ng aircrew. Grabe, ang dami nilang nakakatuwang sinabi. Sa simula, tulad ng tawag sa technical order, ipinakita natin sa screen, ayos ng kabina ng E4B. Ipinapakita nito na karamihan ng eroplano ay hindi parang malaking command chamber, kundi mas kalintulad ng opisina na inangkop para sa mahabang at compartmentalized na trabaho.
Malinaw itong nakasulat. Kung ika-quote ko, flight deck, upper deck rest area, MCA, NCA, National Command Authority, forward entry, conference room, briefing room, at battle staff area. Kaya makikita mo ang ibig naming sabihin, isa itong opisina, isang compartmentalized na crisis management suite na may mga pakpak. Pero pagkatapos ay nagbabago ang technical order at pinaalalahanan ka na sa totoo lang, hindi lang ito isang opisina. Ito ay isang war machine na naglalarawan ng communication control area, technical control/rest area, flight avionics area, forward lower equipment area, aft lower equipment area, at sa huli, isang lower trailing wire antenna area. At ang avionics, kung nagtataka ka, ay nangangahulugan lang ng mga electronic system ng eroplano, ang mga kahon at wiring na tumutulong sa eroplano na gumana, mag-navigate at makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Malaking bahagi rin nun na hindi na nakakagulat ay para panatiling buhay ang mga sakay sa mga paraang di mo inaasahan. Halimbawa, kung may nuclear na kalamidad, ayaw mo namang humigop ng kontaminadong hangin sa labas, di ba? Kaya naglagay sila ng 475 litro na kapasidad ng oxygen converter, isang aparato na nag-iimbak ng oxygen bilang likido kung saan ito ay mas siksik at kaya nitong maglaman ng mas marami sa isang takdang espasyo at pagkatapos ay ginagawa itong malalanghap na oxygen gas kapag kailangan kaya ganoon ang pangalan nito. Nagkwenta kami kung gaano ito tatagal dahil walang nagsabi mula sa aming pinagkunan. Sa palagay namin na ang 300 litro ng likidong oxygen ay magiging 200 at 58,000 litro ng purong oxygen o humigit kumulang 1.23 milyong litro ng hangin sa loob ng kabina kung mapapanatili ang karaniwang 21% na halo ng oxygen. Sapat ito para makahinga ang 100 tao ng 7 araw o 10 tao sa loob ng 72 oras. Tandaan na tantiyado lang ito at hindi eksaktong kalkulasyon pero pinapatunayan nito ang punto. Ang E-4 ay dinisenyo para maisara ng mahigpit kapag ginagamit sa mga mabibigat na kondisyon na siyang dahilan ng pagkakagawa nito. Pinagplanuhan na rin nila kung paano mabilis makababa ang lahat kapag natapos ang misyon at lumapag sa lugar na may radyasyon. Kasama sa technical na manual ang diagram ng mga ruta ng pagtakas sa eroplano na malinaw na nagpapakita ng bawat kompartamento, pinto, life raft at emergency na daanan. Plano rin naming ikuwento ang ilang technical na detalye. Pero sa ikatlong script draft, napansin naming mahirap itong isulat ng hindi puro acronym at mahabang paliwanag na nakakabawa sa kwento. At bilang taong nagbabasa ng mga ito, si George, lubos ito ang pinahalagahan. Kaya panatilihin na lang nating simple. Ang E-4 ay isang normal na 747, particular na 747-200 na may lahat ng may isip mong kasama bilang base na disenyo. Napagkatapos ay nilagyan ng napakaraming world-leading na mga kadamitan sa komunikasyon at command and control na isiniksik sa loob nito kasama ng ilang kaunting pag-aayos rito't doon para maayos na mailagay ang lahat ng ito. Dahil nabanggit ang eroplano, na yun ang tamang panahon para idagdag ang mahalagang impormasyong may dalawang uri ng E-4 gaya ng nabanggit sa isa sa ating CP sa kabanatang ito. Ang E-4A ang nakakagulat, unang modelo. Sinong mag-aakala? Ang unang production standard noong 1,900 at 73 1,900 at 74 ay 3 unit na nagtatag ng pangunahing konsepto ng lumilipad na command post. At ang isa pa na alam na ng ilan sa inyo at sabik ay ang E-4B na siyang pumangalawa. Unang pumasok sa serbisyo noong 1,900 at 81 lang dito ang talagang bago na ginawa rin noong 1,980 habang ang natitira na bumubuo sa kabuuang 4 na unit na mayroon tayo ngayon ay mga naunang A models na in-upgrade sa bagong standard. Natapos ang trabaho sa huling conversion na ito noong 1,985. Ginawa para mabuhay kahit sa di inaasang sitwasyon ng teknolohiya. Kailangan nating manatili sa ideya ng survivability sa isa pang kabanata ngayon dahil may isang mahalagang detalye rito na dapat talakayin. Paano ito nabubuhay matapos ang isang electromagnetic pulse o EMP kapag bumagsak ang mga bomba? At kung nagtataka ka kung ano yun mismo ang ipinahihiwatig ng pangalan nito, isang napakaikling pagsabog ng electromagnetic energy. Naglalabas ng gamma rays ang mga nuclear na bomba tuwing sumabog na bumabangga sa mga molekula ng hangin at naglalabas ng high energy Compton electrons. Nililihis ng magnetic field ng daigdig ang mga ito na lumilika ng mabilis nagbabagong electric at magnetic field na kumakalat palabas. Ayaw talaga ng electronic sa field na yon dahil kahit anong kawad, cable, sirkito, trace, antena o mahabang takbo ng misil sa airframe ay pwedeng maging improvised na receiver na sumasagap ng pulso at nadudulot ng biglang pagtaas ng boltahe at kuryente.
Maaring masunog ang power supply, magulo ang logic state, masira ang memory, o magdulot ng latch up na parang nagsushort circuit at nasusunog ang mga bahagi. Ang nuclear EMP pulse ay kayang makaapekto sa malawak na lugar kapag pinasabog ito ng mataas. Dahil kapag mas mataas pinasabog ang isang nuclear na bomba, mas malawak ang bahagi ng atmosfera na maaring maapektuhan ng gamma rays nito. At dahil dito, mas malaki ang lugar kung saan maaring gawing malawak na pulse ng magnetic field ng mundo ang mga elektron na natanggal. Mayroon kaming mga datos para ipakita ang ibig naming sabihin. Ang Operation Red Wing na Dakota Detonation ay isang 1.1 megaton na pagsabog ng mga Amerikano noong Hunyo 1956 at 56 sa Bikini Atoll, pinasabog 3 metro mula sa lupa. Ang EMP nito ay pinakamalakas sa layo na 3.2 hanggang 8 kilometro mula sa hypercenter at nananatiling banta sa mga electronics hanggang 12.8 kilometro. At sa totoo lang, kahit malayo yon, bale wala pa yon. Noong Hulyo 1962 sa Operation Fishbowl Starfish Prime, muli nagsagawa ang Amerika ng pagsubok at nagpaputok na 1.4 na megaton na bomba sa taas na 400 kilometro. At naputol nito ang mga ilaw sa kalsada at nagpaandar ng mga burglar alarm sa Hawaii na 1,500 kilometro ang layo. Tama lang na sineryoso ng mga nagdisenyo ng E-4 ang pagprotekta laban sa EMP. Madalas pinalalabis ng mga tao ang epekto kapag sumabog ito sa taas ng labanan, na kadalasan ay ilang daang metro lang. Yung mga eksena sa video game at pelikula na sumasabog ang nuclear bomb at naglalaglagan ng eroplano, oo, mangyayari talaga yan sa totoong buhay. At hindi pa kasama ang planadong pagpapasabog ng mga ito sa mas mataas na altitude para sa EMP effect na bahagi rin talaga ng aktual na doktrina. Buti na lang, matagal na nating alam kung paano protektahan ang mga bagay laban sa EMP, mas matagal pa kaysa nung natutunan nating gumamit ng nuclear bomb. Sa katunayan, nakuha na natin ang mga pangunahing prinsipyo nito noon pa. Noong dekada 1830 nang ipinakita ng isang lalaking maaring narinig mo na, si Michael Faraday, na posible ito. Kayang pigilan ng konduktibong, lalagyan ng epekto ng kuryente sa loob at panatilihin ito sa labas. Tungkol naman sa proteksyon laban sa nuclear EMP, lalo na sa modernong panahon, nagsimula nilang maintindihan ito noong dekada 1960 at 60 sa pamamagitan ng paglalapat at pagpapalawak ng mga prinsipyo na mahigit isang siglo na. Inilalagay nila ang mga critical na sistema sa loob, metal na panangga, tapos pagsala at pagselyo ng bawat kable, antena, pinto, bintana at koneksyon ng kuryente na pwedeng pasukan ng mga pulso at iba pa. Tungkol naman sa kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng yon sa E4, marami sa mga detalye ay nananatiling classified, pero may ilang kakaibang bahagi ng impormasyon na na-declassify dito at doon. Ayon sa ulat noong Nobyembre 1980 at 80 inirekomenda ang isailalim ang E4B sa Proof of Principle System. Sa Giant Trestle EMP Simulator ng Air Force, dapat lagyan ito ng espesyal na pulser para subukan ang trailing wire antenna ng eroplano. At yon ay nagbibigay sa atin ng kakaunting impormasyon tungkol sa mga particular na teknolohiya at pamamaraan na ginamit. Pero ipinapakita nito na hindi lang sila basta nag-aalala kung ang eroplano sa pangkalahatan ay EMP proof o hindi. Nag-aalala sila tungkol sa maliliit na bahagi ng disenyo nito at kung maari bang magsilbing hindi napansing daanan ng mga iyon para makapasok ang pulso. At yon lang halos ang alam natin. Seryoso, bukod sa mga pangkalahatang prinsipyo ng proteksyon laban sa EMP at mga kakaibang maliliit na piraso ng impormasyon tulad ng nakita lang natin, iyon na yon. Sa katunayan, tingnan mo lang ang mga pahinang ito mula sa isang ulat noong 1980 at 80, talagang hindi sila nagbibigay ng ngayon. Ito naman natin ang ating pansin sa isa pang bagay, kung paano talaga ito ginagamit. Oo, alam natin na ito ang National Airborne Operations Center na parang lumilipad na Pentagon na ginawa para sa posibleng digmaang nuklear. Wala pa naman tayong naranasang digmaang nuklear, di ba? Sana manatili itong ganito habang panahon. Hindi naman ganoon kamalamang. At mula nang matapos ang Looking Glass noong 1970 at 70 hindi na rin nila ginagawa yung palaging may isa sa ere para lang sigurado, hindi na. Tapos na ang Cold War, di na kailangan ang mga ganong luho. Ganon ang lohika, kaya ang mga E4 ba ay basta nakatambay sa maalikabok na hangar, naghihintay ng Judgment Day na parang walang ginagawa. Sa totoo lang, oo, medyo ganoon niya, pero lumawak din ng husto ang saklaw ng misyon nitong mga nakaraang taon. Ngayon, mas malawak ng gamit nito bilang isang sentro ng komunikasyon na maaaring gamitin kahit saan para sa mga napakahalagang bagay. Kabilang na pero hindi limitado sa nuclear exchanges at bilang paraan para mapanatiling gumagana ang Estado ng Amerika kung sakaling bumagsak ang normal na paraan ng komunikasyon at utos sa kahit anong dahilan. At walang mas malinaw na halimbawa nito kundi ang papel ng E4 noong araw na yumanig sa mundo, ang 9/11.
Karaniwan nagsimula ang araw para sa I-4 na lumapag sa Andrews Air Force Base para sunduin si dating National Security Advisor Brent Scowcroft sa debrief ng Global Guardian, isang malaking air seizure sa pamumuno at pagkontrol sa mga puwersang nuklear. Noong 8:46 bumangga ang Flight Labing 1 sa One World Trade Center. Nagkaroon ng kalituhan sa simula para sa crew na yon. Narinig nila sa radyo na may isang eroplano na bumangga sa isa sa mga tore. Pero bahagi ba ito na kakaibang bahagi ng Global Guardian o may totoong nangyayari? Hindi talaga sila sigurado sa ilang sandali. Hindi naman ito nanatiling malabo ng matagal at agad silang nagmadaling lumipad. Pagkatapos na hindi pangkaraniwang mahabang paghinto sa lupa, humiling sila ng agarang pag-alis at agad naman itong ibinigay, umaakyat sila sa himpapawid na mabilis na nililisan ng mga sibilyang sasakyang panghimpapawid habang ipinatutupad ng Amerika ang ganap na pagsasara ng airspace nito para sa mga sibilyan. Ang eroplanong yon ay lumapag sa Offutt Air Force Base bago dumating ang Air Force One. Pagdating at pagalis ni Bush, hindi ito pinatigil o itinabi. Pinunuan ng gasolina at agad pinalipad ang eroplano sa 20 oras na survival orbit, handang lumapag at sunduin ng mga mataas na opisyal kung lumala ang sitwasyon. At hindi lang yon ang kwento ng E-4 sa himpapawid noon dahil may isa pang E-4 na lumilipad gamit ibang call sign. Inilunsad ang Venus 77 mula Andrews bilang bahagi ng continuity response papunta sa Washington area dahil posibleng simula pa lang ito ng mas malalaking kaganapan. Alam na natin na hindi ganoon ang nangyari, pero mahirap kalimutan ng takot noon. May paparating pa bang ibang eroplano? Susundan pa ba sila? Hindi talaga nila alam. Kaya ganoon inihanda ang I-4 sa huli, pinatigil din sila ng humupa at naging malinaw na walang kasunod na pag-atake. Siguro gets mo na ibig naming sabihin, hindi ito insidenteng nuclear. Nandun pa rin ang I-4, isang lumilipad na sentro ng pagpapatuloy ng pamahalaan na inilunsad sa himpapawid hindi dahil tapos na ang lahat kundi dahil para sa Amerika, pakiramdam nila ay halos dumating na yon. Hindi lang terorismo ang dahilan ng pagpapalipad sa kanila. Lumilitaw din sila sa itaas at paligid ng mga natural na sakuna, partikular na bilang suporta sa FEMA kung saan nagbibigay sila ng mahalagang komunikasyon at kakayahan sa command and control para sa mga pagsisikap ng pagtulong. Ang Hurricane Marilyn noong 1975 sa US Virgin Islands ay malinaw na halimbawa ng ganitong papel kung saan ginamit ng FEMA ito para ihatid sa St. Thomas ang National Emergency Response Management Team noong Setyembre 16 ayon sa Congressional Research Service. Sa pagkakataong ito rin ang unang beses na ginamit ang I-4 sa disaster relief ayon mismo sa FEMA. At pagkatapos, narito naman ang, sa totoo lang, mas hindi kapanapanabik na modernong gamit ng I-4, mayroon itong lumilipad na opisina para sa kalihim ng depensa. Para mapanatili ang Title X Command and Control Connectivity na tumutukoy sa Title X ng US Code. Ang federal na batas ang namamahala sa sandatahang lakas, tabilang ang organisasyon, tungkulin at pamumuno. Binibigyan nito ng autoridad at kontrol ang kalihim sa kagawaran ng depensa. Kaya naman, dito pumapasok ang I-4, isang paraan para matiyak na magagawa nila ang mga tungkuling iyon kahit saan sa mundo. At kahit saan talaga. Sa pagdaan ng mga taon, nagpadala sila ng mga kalihim ng depensa sa Iraq at iba pang lugar. Sa ilalim ni Rumsfeld noong 2005 sa Ville para sa NATO. Sa ilalim ni Gates noong 2007 Bishkek sa Kyrgyzstan. Sa ilalim ni Panetta noong 2012 Israel, Jordan, Saudi Arabia, Egypt at UAE. Sa ilalim ni Hegel noong 2013. Brussels sa ilalim ni Mattis noong 2017 at Sydney na sinundan ng New Zealand, Mongolia, South Korea at Japan sa ilalim ni ESPA noong 2019. Hindi lang ito ang eroplano sa himpapawid. Sige, kailangan kong humingi ng paumanhin kung medyo nailigaw ko kayo. Alam niyo yung I-4 na tinatawag nating Doomsday Plane na parang siya lang ang ganun? Oo, hindi lang ito at hindi lang dahil may nauna na tayo bla bla bla. Hindi, ang ibig kong sabihin may kasabayan ito. Dito mismo, na yon. Particular, ito ang Russian Il-80. Sinasabi lang namin, para sa mga nainis sa sinabi naming bawat bulgy, kakaibang eroplano ay pangit. Tingnan niyo ang itsura nito. Batay sa Il-86 na airliner lumipad ito bilang prototype sa ilalim ng Hammer at Sickle. Ngunit dahil sa transisyon, hindi ito pumasok sa serbisyo hanggang 1,970, 24 lang ang na-convert, lahat mula sa dating inventaryo ng Aeroflot. Sa usaping technical, sinusunod ng Il-80 ang eksaktong parehong madilim na lohika ng I-4 makaligtas, manatiling konektado, patuloy na sumigaw ng mga utos sa kawalan kahit nagkagulo na ang lahat sa lupa.
Di natin alam ang eksaktong detalye sa loob nito pero malinaw sa mga Ruso ang mahahalaga na sinasabing may dalang onboard communications at control complex. At ayon sa ulat ng TASS, si MPP Palyet ang pangunahing developer ng buong sistema. Kung nagtataka ka kung sino sila, wala rin kaming alam. Si MPP Palyet ay pangunahing espesyalista ng Russia sa airborne military communications gear na tira mula sa lumang Soviet state enterprise na itinatag noong 1964. Dagdag pa, inaasahang i-upgrade rin ng Rostec, isang state-owned military at advanced manufacturing company, ang fleet. May mga komento noong 2020 na nagsabing binibigyan ng bagong communication suite ang mga eroplano para mapahusay ang pagiging maaasahan ng kontrol sa nuclear at ordinaryong puwersa. Malinaw na ginagawa na ang trabahong ito kung hindi pa tapos. Dahil kung titingnan mo ang mga mas bagong larawan, yung kakaunti lang na available, makikita mo ang isang bagong trailing wire system sa likuran na may kinalaman daw sa mga submarino ayon sa RIA Novosti. Gayunpaman, pansamantalang solusyon lang ang mga trabahong yan dahil may ginagawa ng kapalit na yon. Ang tanging siguradong alam natin na hayagang kinumpirma sa mga Russian media ay ibabatay ito sa Il-76. At may sense naman yon kung tutuusin dahil mas bago ito, mas malayo ang mararating at aktual na ginagawa pa rin ang airframe na yon. Praktikal ito, lalo na't hindi na ginagawa ang IL-80 animula 1971 kaya Diyos lang ang nakakaalam sa kondisyon ng mga kagamitan nito kung meron pa. Hanggang doon lang ang alam natin. Ang Il-80 lang ang tunay na katapat ng I-4 doomsday plane na nasa impapawid na yon. At kakaiba yon dahil kung pakikinggan mo ang sinasabi ng China, baka isipin mong meron din sila. Halimbawa, sa artikulo tungkol sa ika-70 anibersaryo ng People's Republic Parade noong 2019, nabanggit ang KJ-500H. CP, Airborne Early Warning and Command Special Mission Aircraft, wakas ng CP. At ang KJ-200 bilang isang eroplano na maaaring muli kong sisipiin, magsilbing Air Command Post. Pero tingnan mo sila, medyo maliit, maikli ang abot, turboprop ang makina. Parang hindi naman tugma sa imahe ng isang doomsday plane na alam nating lahat, hindi ba? Sa totoo lang, mahirap makita kung paano magagamit ang mga airframe na yan kahit baguhin pa ang disenyo. Dahil mahusay kaming magbasa ng Chinese, nalaman namin ang totoong nangyari. Oo, nagkaroon lang ng kalituhan sa wika. Kasi kahit na ito ay maaring isalin bilang command hub at ito naman ay maaring isalin ng mga tagasalin bilang airborne command post, hindi talaga yon ang ibig sabihin kapag tiningnan sa buong konteksto. Madalas gamitin ng People's Liberation Army Air Force ang ganitong termino para sa airborne early warning aircraft na mas may saysay nga naman. Kaya maliban na lang kung may malaking bagay kaming hindi napansin at mapapahiya kami pag pinapanood mo na ito. Ang China, sa kabila ng kanilang nangungunang sektor ng aerospace sa mundo at malinaw na ambisyon na maging isang superpower, ay wala pang tinatawag na doomsday plane. Dahil nabanggit na rin ang mga posibleng hindi namin nabanggit, pag-usapan natin ang I-6 sigurado. Akong may ilan sa inyo na nagsasabing hindi ito totoong doomsday plane. At para sa inyong lahat, sa madaling salita, hindi ito ganon. Hindi katulad ng E-4 at Il-80. Dahil ang I-6 ay talagang bahagi ng mas malawak na airborne nuclear command and control architecture ng US. Pumasok ito sa serbisyo noong 1989 para sa Takamo, daglat ng Take Charge and Move Out, ang misyon ng pagpapanatili ng mga ugnayang kayang manatiling gumagana sa APSI ballistic missile submarines. Kalaunan sa anyong I-6B, kinuha rin ito ang Looking Glass missions at pinatakbo ang Airborne Launch Control System. Kaya, lahat ba ng ito ay malapit sa doomsday plane? Oo, malaking oo. Pero tugma ba ito sa papel ng I-4 at Il-80? Lalong hindi. Hindi ito pambansang command center para sa presidente, kalihim ng tanggulan, joint chiefs at makinarya ng estado gaya ng E-4. Kaya hindi ito kasama. Hinaharap. Sige, kaya ngayon ay dumating na tayo sa huling usapin na yung araw. Ano ang susunod? Sa kabila ng lahat ng misteryosong dating nito noong Cold War at lahat ng pagsisikap na ginawa para i-upgrade at panatilihing makabuluhan ito, ang malungkot na katotohanan ay ang pinakamatatandang I-4, yung tatlong orihinal na I-4A na kalaunan ay ginawang I-4B, ay mahigit 50 taon na ang tanda ngayon. May hangganan lang ang modernisasyon at hakbang para pahabain ang buhay ng eroplano bago kaharapin ang katotohanan. Problema na ngayon ang mga built-in na sistema at mismong balangkas ng eroplano na hindi na pwedeng i-upgrade. May limitasyon ang cycles na kaya nilang tiisin. Ilang beses lang pwedeng ma-pressurize at ma-depressurize bago mapagod ang aluminyo at maging delikado ilipad.
Nakakatawa na sa bansang gumagastos ng 1/4 ng defense budget ng mundo, second hand pa rin ang solusyon nila. Seryoso. Partikular, ito ay ang HL7630 hanggang HL7636 ng airframe na binili nila, lahat ay 747-8, idating pagmamayari ng Korean Air, binili noong Mayo 2024 sa halagang humigit kumulang $675 milyong. Ngayon na nasa Sierra Nevada na sila ayon sa registration paperwork, maglalabas ang Department of Defense ng $13 bilyong para gawing E-4C ang mga ito, isang bagong variant sa ilalim ng bagong programa. Partikular, ang Survivable Airborne Operations Center Program na papalit sa lumang National Airborne Operations Center Program. Wala talaga tayong ideya kung paano ito itatayo o kung anong mga sistema ang ilalagay dito. Ibig kong sabihin, naghanap kami, pero ang paulit-ulit na sinasabi ng mga nasa kapangyarihan ay wala kang pakialam dito. Halimbawa, ayon sa Sierra Nevada Corporation na gumagawa ng upgrade na mukhang mapagkakatiwalaan ang mga rehistro, sinabi nila, Ang pagpili ng USAF sa SNC ay kabilang sa pinakamalalaking kontrata na modernisasyon ng eroplano na iginawad sa kumpanyang hindi ang orihinal na gumawa ng eroplano o OEM. Ipinapakita nito ang bagong paraan ng pagkuha na inuuna ang open systems para sa inobasyon, bilis at mas mababang gastos. Kung may maayos kang makuha sa corporate speak na yan, magaling ka. Pero para sa akin, ingay lang yon. gaya nito, alam din natin na katuwang na ang Rolls-Royce at L3 Harris. Sa kabuuan, ang una ay tutok sa solusyon para sa power at propulsion habang ang pangalawa ay suporta sa komunikasyon gamit ang pinakabagong teknolohiya sa komunikasyon sa himpapawid, lupa, kalawakan at open system technology. Kaya oo, sa madaling salita, wala talaga tayong alam tungkol sa E-4C. Malaki ito, kahanga-hanga ito. Gagawin ito mula sa mga lumang airliner ng Korean Air. At yun lang ang alam natin. Kailangan din nating linawin na second hand ang mga airframe na gagamitin. Tama yon. Gaya ng nakita ninyo, kung doon lang natin iiwan, hindi ito patas dahil hindi naman nagbabawas ng kalidad o sumusubok lang makatipid ang Department of Defense para makatipid. Kailangan nilang bumili ng second hand dahil nagtapos na ang produksyon ng 747 noong 2023. Hindi na rin uso ngayon ang mga jumbo jet. Halos patay na ngayon ang lumang hub and spoke na modelong naging practical sa ekonomiya para sa mga airline kung saan ang mga airline ay may mahahabang ruta patungo sa ilang destinasyon na may maiikling feeder routes para dali ng pasahero malapit sa kanilang destinasyon. Nawala na dahil sa mas maliit, mas tipid sa gasolina at direct flight na wide-body eroplano tulad ng mga 787 at Airbus A350 at iba pa. At kung pag-uusapan ng Airbus, natapos na rin ang produksyon ng A380 noong 2021. Oo, dahil ang sabi natin, kinailangang bumili ng second hand ang Department of Defense kung gusto nilang nakabatay sa airliner ang E-4C. Maliban kung gusto nila ng bagong EC-135 na hindi naman talaga bagay sa papel ng National Emergency Airborne Command Post. Kaya, saan nga ba tayo nito dinadala? Sana mas malinaw na ngayon kung ano talaga ang E-4. Gaya ng nakita natin, hindi lang ito palabas, hindi rin ito proyektong walang saysay o sobrang ambisyosong kabaliwan ng engineering noong Cold War. Totoong eroplano ito na ginawa para sa tunay na pangangailangan at sa ngayon, ito ang pinaka-advanced na makina para sa doktrinal na pangangailangan. Ito marahil ang pinakamahalagang pangangailangan. Hindi lang para mabuhay sa araw ng paghuhukom, kundi para matiyak na ang Amerika, kahit bilang wasak at kontaminadong anino ng dati, ay mabubuhay pa rin. Salamat sa panonood.